So good morning everyone. So my topic is about assessing and evaluation of media literacy. So ito yung pagsusuri ng mga gawa ng mga student about media literacy. So just like student output, media-oriented works should also be evaluated, assessed, quality based on standards. So sa panahon ngayon, hindi lang sapat na natututo yung mga student about media literacy. So mahalaga rin na masuri nila kung paano nila may papahayag ang kanilang pag-unawa sa pamamagitan ng paglikha ng kanilang mga sariling gawa sa media. So student needs feedback to be able to reflect on the progress and develop mastery and would remind them that is important part of the course. So sa pag-evaluate ng mga gawa ng mga student ay hindi lang ito yung pagbibigay sa kanila ng marka o scores. So mahalaga din dito yung pagbibigay sa kanila ng feedback na makakatulong sa kanila upang maunawaan kung saan sila magaling at kung saan pa sila dapat mas mag-improve. Dahil ang feedback ay parang isang salamin na nakakatulong sa kanila upang makita ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga gawa ng mas malinaw. And here are the key concepts of media literacy. So media and construction. Media products are created individual who makes conscious and unconscious about what to include and how to present it. So lahat ng nilalaman ng media ay ginawa ng mga tao ng may particular na layunin at pananaw. So na makakaapekto, na maaaring makaapekto sa atin. So mahalaga maging critical sa pagsusuri kung ano yung mga nilalaman ng media upang maunawaan kung paano ito nakakaapekto sa atin. Next is the audience negotiate meaning. So the meaning of any media product is a collaboration between the producer and the audience. So hindi lang ito nakasalalay sa mga producer ng media literacy. So ito yung pakikipagtulungan ng producer at ng mga audience upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa paggawa ng media. So next is the media have commercial implications. So since most media production is a business making profits and belong to powerful network and corporation that exerts influence on the content and distribution. So ang karamihan sa mga produkto ng media ay ginawa upang kumita ng pera. So yung mga malalaking kumpanya ng media ay may control sa ating mga nakikita at naririnig. So mahalaga maging critical sa pagsusuri kung paano ito nakakaapekto sa atin ang mga commercial na interest nito. So next is the media have social and political implications. So ang media ay hindi lang ito yung pagbibigay sa atin ng nagbibigay sa atin ng mga information. So information na maaari ding maka-influensya sa atin ito sa ating pag-uugali at sa ating pag-uunawa. Next is each medium has a unique aesthetic form. So the content on media depends on the part of the nature of medium includes the technical, commercial, and storytelling demand. So ito naman yung tumutukoy sa mga napakaring katangian nito tulad ng mga visual, tunog, at mga paraan sa pagpapento. Ayun lang po ang aking topic.